Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-45 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang mga pinag-uusig. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa isang yunggib sa kagubatan, natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo matapos ang 6 na buwang hindi pagkikita. May 2 linggo na ring nalaman ni Elias ang sinapit ni Kapitan Pablo at ngayon ay nagtagpo sila upang mag-usap tungkol sa kanilang mga suliranin. Malapit ang loob ni Elias kay Kapitan Pablo na itinuturing niyang parang ama at sinubukan niyang hikayatin ang matanda na sumama sa kanya sa mga lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at makalimot sa mga trahedyang naranasan ng pamilya nito. Ngunit tinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias dahil naninindigan siyang ipaghiganti ang kanyang mga anak na nagdusa sa kamay ng mga dayuhan. May 3 anak si Kapitan Pablo, 2 lalaki at 1 babae. Ang kanyang anak na babae ay pinagsamantalahan ng isang alagad ng simbahan at ang isa niyang anak na lalaki ay nag-imbestiga sa nangyari. Dahil dito, napagbintangan ang kanyang anak sa isang nakawan sa kumbento at bagaman walang napatunayan, siya ay hinuli, ibinitin at pinahirapan ng mga awtoridad. Ang isa pang anak ni Kapitan Pablo ay pinaghinalaang maghihiganti at nang hindi nito madala ang kanyang sedula isang araw, siya ay hinuli, pinahirapan, at sa huli ay nagpakamatay. Para kay Kapitan Pablo, ang tanging mahalaga ngayon ay ang ipaghiganti ang kanyang mga anak. Plano nilang lusubin ang bayan sa tamang oras kasama ang iba pang kapuspalad na pinag-uusig din ng pamahalaan. Nauunawaan ni Elias ang paghihiganti ni Kapitan Pablo, ngunit siya mismo ay piniling huwag nang maghiganti dahil sa pagnanais na walang madamay na inosente. Ikinuwento ni Elias kay Kapitan Pablo ang kanyang pagkikita at pagkakaibigan kay Ibarra. Sinabi niya ang mga magagandang katangian ni Ibarra at ang mga pang-aaping naranasan ng pamilya nito sa kamay ng mga pari. Iminungkahi ni Elias na maaaring makatulong si Ibarra sa pagpaparating ng mga hinaing ng bayan sa general. Sang-ayon si Kapitan Pablo dito, at napagkasunduan nilang malalaman ang sagot ni Ibarra pagkatapos ng 4 na araw. Kung sumang-ayon si Ibarra, magkakaroon ng katarungan ang kanilang mga hinaing. Ngunit kung hindi, nangako si Elias na sasama siya sa kanilang layunin. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo sa isang yunggib matapos ang 6 na buwang hindi pagkikita. Tinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias na sumama sa mga katutubo upang mamuhay ng payapa. Ikinuwento ni Kapitan Pablo ang sinapit ng kanyang mga anak na biktima ng pang-aabuso ng mga dayuhan at simbahan. Nagbalak si Kapitan Pablo na ipaghiganti ang kanyang mga anak kasama ang iba pang mga kapuspalad. Napagkasunduan ni Elias at Kapitan Pablo na kakausapin ni Elias si Ibarra upang malaman kung sasama ito sa kanilang layunin. Mga mahahalagang tauhan. Elias. Siya ang pangunahing tauhan na nagpakita ng pagmamalasakit kay Kapitan Pablo na itinuturing niyang parang ama. Tinangka niyang hikayatin ang kapitan na mamuhay ng payapa ngunit nauunawaan din ang kagustuhan nitong maghiganti. Kapitan Pablo. Isang matandang pinuno na nawalan ng mga anak dahil sa pang-aabuso ng mga dayuhan at simbahan. Siya ay puno ng galit at nagbabalak na ipaghiganti ang kanyang pamilya. Mga anak ni Kapitan Pablo. 3 tauhan na naging biktima ng mga pang-aabuso ng awtoridad at simbahan. Ang kanilang mga karanasan ang nagtulak kay Kapitan Pablo para sa kanyang adhikain sa paghihiganti. Ibarra. Ang tauhan na maaaring makatulong sa adhikain nila Elias at Kapitan Pablo. Ang papel ni Ibarra sa kabanata ay hindi pa ganap na nabibigyan ng diin, subalit nagbibigay ito ng pangako sa posibilidad na makamtan ang katarungan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa isang yungib sa loob ng kagubatan.
isang tahimik at liblib na lugar na nagsilbing kanlungan para kay Kapitan Pablo at lugar ng kanilang mahalagang pag-uusap ni Elias. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Yunggib, isang natural na kuweba o lungga sa bundok o kagubatan na maaaring magsilbing taguan o tirahan. Katutubo, mga tao na orihinal na naninirahan sa isang lugar. Karaniwang may sariling kultura at pamumuhay na naiiba sa mga dayuhan o mga modernong komunidad. Ipinaghiganti, pagkilos upang maghiganti o bumawi para sa isang nagawang kasamaan o kalupitan. Paratang, isang akusasyon o bintang na kadalasang walang matibay na ebidensya. Nakaraan, tumutukoy sa mga naganap o mga pangyayari na lumipas na. Pagkakaibigan, isang relasyon ng pagiging magkaibigan o matalik na ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Hinaing, mga reklamo, sama ng loob, o karaingan ng isang tao o grupo ng mga tao. Katarungan, pagkakaloob ng tamang hustisya o pagwawasto sa isang pagkakamali o kasalanan. Sumpa, isang pangako o panata na karaniwang may kasamang matinding damdamin gaya ng paghihiganti o paninindigan. Sedula, isang uri ng pagkakakilanlan o dokumento na nagpapatunay ng legal na paninirahan o pagkatao ng isang tao sa isang lugar. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagkakaroon ng malalim na galit ni Kapitan Pablo at ang kanyang kagustuhan na maghiganti ay nagpapakita ng epekto ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa isang tao. Ipinapakita nito na ang galit at paghihiganti ay nagmumula sa matinding kirot at kawalan ng hustisya. Ang pagtatangka ni Elias na hikayatin si Kapitan Pablo na mamuhay ng payapa ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na maiwasan ang karahasan at madamay ang mga inosente. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagnanais na magpatuloy, ng payapa kahit sa harap ng mga trahedya. Ang kwento ng mga anak ni Kapitan Pablo ay sumasalamin sa kalupitan ng mga nasa kapangyarihan at kung paano nito sinisira ang mga buhay ng mga inosente. Ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng patas na sistema ng hustisya. Ang pagpapasiya ni Elias na tanungin si Ibarra tungkol sa kanilang plano ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya na may mga taong may kapangyarihan na maaaring magdala ng pagbabago. Ipinapakita nito ang halaga ng paghanap ng mapayapang solusyon bago sumabak sa karahasan. Ang pangako ni Elias na sasama sa paghihiganti kung sakaling hindi sumang-ayon, si Ibarra ay nagpapakita ng kanyang pakikiramay at pagsuporta sa mga nasaktan. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa sa isang layunin, lalo na para sa katarungan, ay mahalaga kahit na may kalakip na panganib. At dyan, nagtatapos ang ika-45 kabanata ng Noli Me Tangere, ang mga pinag-uusig. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.